Hi guys, welcome back to my channel. So finally, it's our technically day 2, but let's consider it as day 1 kasi kagabi na tayo dumating, no? It's our first day here in Paris. Ayun guys, mas nakita ko na yung structure niya kasi kagabi pagdating ko dito medyo madilim na, umuulan, tapos wala masyadong ilaw sa area dito sa amin, so hindi ko makita yung structure. But yeah guys, we're here in Paris, France! It's gonna be a long day for us guys kasi kung naalala nyo, hindi tayo nakasakay ng train kahapon from Barcelona, so gabi na ako dumating dito. Yung day 1 na itinerary ko nasira, so today ipagkakasyahin natin as much as possible. So it's gonna be a long day for us, but I'm very excited na explore because it's our first day in Paris. Let's go guys! So marami tayo nakalista sa itinerary. Okay, unahin muna natin yung Louvre Museum, which is a very famous museum. Next on our itinerary is the Notre Dame Cathedral. Number 3 is Seine River. Number 4 is Montmartre. Dapat 4 lang yung itinerary ko for today, yun lang sila. But ihahabol natin yung itinerary kahapon na hindi natin nagawa. So later this afternoon we will go to Arc de Triomphe, Champs-Élysées, and of course the very famous Eiffel Tower. Hello, hi! Thank you. So, ayun yung ating itinerary for today. Tara, unahin na muna natin yung Louvre Museum. So excited, Paris, day 1. Ayan, mas nakita ko na yung structure niya. Kagabi kasi di ba ang dilim dito? Ayan. Hi! Pero medyo maulan guys. Tignan nyo, medyo basa yung yung kalsada. Yeah, Paris. Wait lang. Ano ba ngayon weather? Hindi siya so 10 degrees lang guys. I was expecting like a more cold weather kasi it's January 5 na, but it's just 10 degrees. Pero mamayang gabi for sure nagiging lower pa yan. Wait lang guys, i-search ko muna kung paano tayo makakapunta sa Louvre. Let's go! Paris! Ayan, dito ako bumili ng kagabi nung sa convenience store. Ayan. Mas na natin, mas kita na natin siya today. Charan! Lakad-lakad ka lang dito. May mga nagja-jogging talaga na naka-shorts. Parang hindi sila nilalamig, Ate B. So guys, I'm staying at a hostel pala dito sa BUM Hostel. Kaharap niya lang bus station, but ang pag-hostel guys, especially dito sa Europe, hindi siya for everyone ha. Kasi especially sa room namin, marami mga lalaki. Wait lang, itatago ko lang yung phone ko, natatakot ako. Ayan, buti merong bulsa dito sa loob ng jacket ko, so dyan ko muna ilalagay yung phone ko. So marami mga lalaki sa hostel namin, which is mababait naman sila noon. Nakakausap ko sila, mababait. Pero medyo may kalat talaga. Like for example, kanina pagkagising ko, merong underwear sa may hallway. Sabi ko, ano ba naman ba may underwear dito? Tapos may mga yung balot ng chicheria. Kasi kagabi may naririnig ako may kumakain ng chicheria. Although bawal kumain sa bunk bed para matitigas lang yung ulo. Tapos may kumakain dun ng chicheria. Tapos sabi ko, oh my god, may basurahan dun sa malapit. Hindi niya man lang tinapon. Pero it is what it is. Tapos sharing kayo ng CR. So it's not for everyone. Ako kasi parang nasanay ako sa hostel. So kaya ko mag-adjust. Kung ganun yung situation, kaya ko mag-adjust, but it's not for everyone, no? And then sa namin, good for 8 yung bunk bed, is may isa lang yung babae doon, tapos lahat lalaki na. Ang tibay ni ate girl, no? Sanay siguro siya sa mga hostel living, so hindi siya natatakot, siya lang yung babae doon. Wait lang, may mga prutas dito. Kano kaya to? Ayun, madami, oh. Pero ba't walang presyo? Yung isang ganun. Ayun, no, may mga mangga. Dapat pala dito ako bumili ng mga pang healthy living, no? Ay, ayun. Per kilo guys, per kilo is 12.95 for litchi. Ano yung litchi? Lychee. Tapos meron ditong 6.95. Ganun per kilo dito, no? Ang ganda rin. Ang ganda rin ng structure. Wait lang. Ay, ang ganda rin dito. Ang ganda. Emily in Paris. Dapat nag-scarf ako, no? Para Emily in Paris. Hindi pa kasi super lamig. Parang ang OA naman kung mag-scarf ako.
Mamayang gabi, mag-try ko mag-scarf kasi mas malamig na para Emily in Paris. Tignan mo yung mga formahan nila. Emily. Mga tindahan ng bread. Ang ganda pala dito sa area namin. Kagabi kasi sarado na. No? Pagkadating ko mga 9:30 PM, sarado na yung area na ito. Tapos wala masyadong tao. Kaya natatakot ako. Bonjour. Tapos guys, yung croissant, di ba croissant sa atin? Yung pronunciation narinig ko kanina dun sa hotel, croissant. Sabi nung sa receptionist, one croissant? One croissant. Croissant pala siya guys, hindi siya croissant. Wait lang. Pwede maglakad-lakad muna tayo. Dapat maglulubre tayo, pero ang siya kasi maglakad. Mas na-enjoy. Sa totoo lang kapag nagta-travel ako, although masaya magpunta sa mga tourist spots, pero yung walking around the area, it's equally beautiful. As beautiful? Tama ba yung English ko? It's equally as beautiful as going to like tourist spots. Ay, ang ganda ng structure nila. Very old Europe talaga siya. Oh my God, guys! Sino ba naman yung makakapag-akala na makakapaglakad ka sa Paris ng ganito, Marvin? May pinost nga ako ngayon guys sa Instagram ko yung ang background music is What if we rewrite the stars? Diba ganun? So I also encourage you guys, you can rewrite your stars. Diba kung ano man yung kalagayan mo sa life ngayon, just focus on your goals and do something talaga, no? Put an effort on your goals and one day guys, kayo naman yung maglalakad dito. What if we rewrite the stars? Naglalakad sa Paris. Dati, kumakain lang ako sa mga Parisan. Alam mo yun, parang pag umiinom ka, yung mga kabataan days. Dati, hindi na naman ngayon, guys, ha? Dati yung mga kabataan days, parang party. Tapos parang, pagka nalasing ka, okay, kain tayo sa Paris. Ngayon, sorry, walking in Paris. Pero jologs pa rin. No? What if we rewrite the stars? Yes, ang ganda, no? Hindi ko alam kung yung ulan nakatulong sa drama, no? May drama yung vibe niya kasi medyo makulimlim, no? Makikita yung may mga tao, ayun, kumakain-kain sila sa ganyan. Café de Quartier. Guys, hindi ko pa to itinerary. Nawiwili kasi ako. Ano mo yun? May mga nakausap ako dyan sa hostel. Yung Chinese, 5 days siya dito sa Paris. Tapos yung iba mga 4 days. 3 days ako dito dapat, diba? Tapos na-cancel ka. Ay, parang nawala kasing 1 day. So, naging 2 days na lang ako dito. Parang hindi siya enough. Kasi yung Louvre pa lang, yung pupuntahan natin yung Louvre, may ticket talaga doon, guys. Tapos sabi nung nakausap ko na Chinese, 6 hours niya in-explore yung Louvre Museum. Kasi pumasok pa siya doon, tapos maganda doon yung park. Sabi ko, oh my gosh, wala akong 6 hours. Wala akong 6 hours para explore yung isang place. Sabi ko kasi nga, nasira na yung itinerary ko kahapon. Like, 1 whole day lang talaga ako ngayon. So, parang isisiksik ko lang siya. It's more of, we will just scratch the surface lang talaga, guys. Pupuntahan lang natin, tapos magstay lang tayo ng few minutes or hours. At least we have more reasons to go back, no? Kulang yung Paris. Akala ko kasi parang, 3 days lang, Paris lang naman. Kasi Eiffel Tower lang naman yung gusto ko talaga. But then I realized, kulang pala. Wait lang, parang may mga event doon. May prosesyon. May prosesyon, guys. Ayan, oh. May prosesyon nga, guys. Ano kaya yan? May prosesyon din sila dito, guys. Simbahan ba? Ang ganda. Ang ganda rin ng Paris. Ang ganda rin. Guys, wala pa tayo sa itinerary natin, ha? Wala pa tayo sa itinerary natin. Ba't parang ang ganda na? May mini chapel dito, oh. May simbahan, guys. Guys, wait lang. Total may simbahan. Daan na lang ulit ako, no? Mag-ask tayo ng guidance kay Lord at magpasalamat tayo. Dahil nandito tayo sa Paris. Wait lang, guys, ha? Wait lang, saglit lang. Pasok lang ako saglit.
Guys, nandito ako sa church, no? Yung tugtog nila parang pang party-party. Ba't ganun? So guys, mag-bus tayo papuntang Louvre, no? So nag-search lang muna ako sa Google. Ito na yung bus stop, no? Bus number 85, kita nyo. Medyo hindi ako nalilito sa mga bus stop dito, in fairness to me. Tapos, ilang minutes yung biyahe? Mga 30? Wala pang 30. Basta mga ganun. Around 30 minutes yung biyahe. Tapos, 16 stops. Ayun, 25 pa lang. 25 minutes na biyahe. 16 stops. Bus 85. So, yung bababaan talaga natin mismo yung pangalan is Louvre Rivoli. So, malalaman naman natin Louvre. Let's go. Paris! Ayun guys, in fairness, merong naka-English. Ayun, nandito ako sa Mairedu. Tapos, magta-travel tayo papuntang Louvre. In fairness, may English guys. Ayan o. You saw it? You also have this? Yeah, I also hey guys, have this. This is my hostel mate. I just met him here. Whoa, so you are a YouTuber? Is that... Yeah, a little YouTuber. YouTuber. I want to follow your channel. Yeah, sure. But I'm speaking in my local language, but it's okay. You can follow me. I also like the video maker. Are you in also? China. Yeah. Yeah, this is my Chinese roommate. So we are roommates. Yeah, we just met yesterday. Yeah. And he studies in the UK. I think you're a rich guy. No, very very rich guy. Because he studies in the UK, guys. So? Yeah, not studying in the UK is not equal to I'm very rich. But it's still. Yeah, very stupid. Compared to some lower people. Yeah. So Yeah. you're just gonna walk? Yeah. Walk to there. Alright. And very close to our hotel. Alright. Yeah. See you. See you. Enjoy. Alright, bye. Enjoy. Guys, ayun yung sinasabi ko na Chinese na ka-roommate ko. Bigla siyang dumaan dito, no? And then, ano pa lang siya? 18. Sabi niya, 18 years old pa lang siya. Tapos nagtatravel na siya sa Europe. Tapos nag-aaral daw siya sa UK. Di ba? Mayaman siguro yun. Di ba mayaman? Nag-aaral sa UK, tapos nag-travel sa Europe at 18 years old. Sana all. Ayun, siya yung nagsabi na 6 hours siya sa Louvre. Kaya sabi ko, ay hindi na ako papasok kung 6 hours yung parang inikot niya daw kasi yung buong park. Guys, sumakay na ako dito. Naguguluhan kasi ako kung yung U-Rail ko, paano ko siya gagamitin. So, nagbabayad na lang ako ng extra. Kahapon yata mga 2 euros yung bus. Tapos ngayon, pagkasakay ko, magbabayad ako. Pwede kaya mag-cash, pero meron silang card kung gusto nyo. Siguro mabibili nyo rin yan online, yung mga cards nila. And then, nung magbabayad na ako, sabi nung driver, wala na daw siyang ticket. But it's okay, sakay na lang daw ako. So, parang nakalibre na ako. Ang bait nga, nag-English yung driver, tsaka ang bait niya. In fairness, paano ba? Sa Madrid talaga less yung nag-English. Sa Barcelona medyo nag-English. Dito sa Paris, parang nakakapag-English naman sila. Basta mag-bonjour ka lang. Yun yung laging sinasabi ng iba eh, mag-bonjour ka. Yun yung una kong sinasabi, bonjour. Tapos English na yung next. Tapos after, pag mag-thank you ka, merci. Merci, pero parang iba yung pronunciation, parang merci, parang may ka plema, gano'n. Merci. Whenever you're taking the bus, you just need to look around because you also see like some sightseeing. Oh yeah. Oh wow. Merci. The second girl, like the Montmartre, was over there, and you could see it. So it's just like when you take the bus, it's nice. Yeah, thank you so much. I'm also taking videos. Do you wanna say hi to my video? Yeah. Hi. Is it a vlog? Yeah. Thank you. Merci. Are you a YouTuber or Yeah, but I'm speaking in my local language though, so you speaking what? in my local language. Okay. Yeah. Which is? Filipino? Okay, From the Philippines, yeah. Yeah, Tagalog. You know? Okay, nice to meet you. Nice to meet you guys. Thank you. Hello. Hello. Merci. Bye. Bye. Enjoy. Ang babait nila guys. Alam nyo,
tinuturo-turo kasi nila ako kasi diba nasa bus ako, tapos sabi niya tingin ka dito, sabi ko hala, ito na yata yung kinukwento ng mga friends ko na para mga auto-in ka, i-scammer ka, tapos parang nanakawang ka. Sabi ko oh my god, hindi muna ako okay. Ito. Thank you. Bait niya, sabi niya tignan ko daw kasi ang ganda nga guys. So ayan o, ganda. So, meron akong trust issues kasi sabi ko, ito na yata yung mga kwentuhan ka lang, tapos nanakawan ka. So, hindi muna ako nagvo-vlog, ganun. Tapos parang, sabi ko, smile lang ako. Siyempre, nakakahiya naman kung hindi ka mag-smile. Pero, at the back of my mind, I was being vigilant na sabi ko, Shex, baka ito na yung mga scam. Tapos, hindi kasi sila masyadong nag-i-English. Tapos, may mga dumating na mga bata, 2 lalaki. Tapos parang kinausap niya yung sumakay, tapos sabi niya na ganyan. Tapos translate sa akin ng lalaki. Sabi pala, yung si ate girl, si nanay, ang sinasabi niya daw is sabihan daw ako na tumingin-tingin sa mga paligid habang nasa bus. Kasi para ka na daw nagtutour via bus. Nadidistract ako, ang ganda na nakikita ko. Ang ganda. Oh my god guys, ang ganda. Ayun. So, back sa story. Tapos ayun, itinranslate ka ng mga lalaki, ng mga taga-Paris na 2 lalaki. Mukhang mababait din, no? Tapos sila nanay, mukhang mababait din, no? I mean, hindi ko sinasabi na mag-trust kayo sa kahit kanino, no? Always be vigilant. Pero hindi naman lahat ng tao bad. Alam mo yun? Na parang, meron pa rin mga taong mababait. Kaya hindi na nanay, no? Kasama yung anak niya. Kasi mga batang taga-Paris. Papunta rin sila sa Louvre, buti na lang. Pero pinauna ko na sila kasi nahihiya na ako. Yan guys, ito yung 2 minutes lang siya, no? 2-minute walk from the bus stop, and this is it. Hindi ako masyadong naliligaw sa bus dito kasi merong English. Tapos yung sa Google, sakto rin siya kung ano yung stop, yun din naman. Tapos pag naririnig mo, medyo mahirap lang intindihin, pero pag binabasa mo sa Google, sabi Louvre daw. Louvre, ganun. Tapos nung pababa na kami sa bus, doon ko lang nalaman, hindi pala taga France itong sila nanay. Sabi niya Polish, so taga Poland, no? Taga Poland sila, parang nagbabakasyon lang din sila dito. Pero paano siya nakapag-French? Kinausap niya yung 2 lalaki dun eh. Baka marunong lang talaga siya mag-French. Ang ganda. Parang nasa museum ka na, sobrang laki. Grabing architecture yan, no? Preserve talaga nila yung parang old structure ng city, no? Parang yun yung observation ko pati sa Madrid, Barcelona, Paris, no? Sobrang old structure na maganda. Paano nila na-preserve yung ganyan, no? Ganda ng structure. Yung details ng mga ganyan, no? Mga ganyan. Ang ganda. Oh my god guys, ito na. Yung glass pyramid na very famous. Ang haba ng pila. Guys, nandito na tayo sa Louvre Museum, no? Ay, nakikita ko lang ito dati guys, yung pyramid. Wait lang. Gusto ko magpa-picture dyan sa pyramid. Ayun. Sige mamaya, ikutin muna natin. Magpa-picture ako mamaya. Ayun. Ay. So guys, itong Louvre Museum, may ticket dito. Pwede kayong pumasok. Ayun, no. Ang laki. Kasi super laki ng park na to. Ayun, no. Pwede kayong pumasok dyan. Tapos ito may museum. Super laki. Ay, Paris. Na pag nakita ko yung parang Paris. So ito ang Louvre Museum guys, no? Ito yung most visited museum daw in the world. Kasi super dami ng mga arts nila, collections, paintings. I think mga 600,000 different types of arts. And yung pinaka-famous dito is yung Mona Lisa nga. Yung painting, di ba, si Mona Lisa na painting ni Da Vinci. Although hindi kasi tayo makakapasok doon kasi again, sayang kasi kung magbabayad ako ng ticket tapos hindi ko naman napupuntahan yung park and all that. But next time we can visit that, no? Ngayon, we are just going to scratch the surface. Just looking at this pyramid actually, na-happy. Ang haba ng pila, ano yan? But if you're into like arts, if you're into like museums, I recommend you purchase that para masulit nyo yung punta nyo dito. Ang laki pala ng square na to.
Hi guys, we're in Paris. Ay! Ano, gusto ko mag-picture dito. So yun guys, no. Ito yata yung pila. Ayun, no, kung gusto niyo pumasok sa museum. Sabi rin kasi nung yung ka-roommate ko nga sa hostel, medyo matagal din daw yung pila, ganun. Kaya he spent more time talaga dito sa Louvre. Sayang hindi natin makapasok. But next time we can always go back, no? We can always go back here. Wala pa akong magandang picture guys. Naghahanap ako ng mga Pilipino. Wala akong marinig na Pilipino. Or kahit mga Asian lang. Yung mga Asian looking na mga Chinese. Parang feeling ko mas comfortable ako makisuyo sa mga Asian. So magka-picture dito guys. Appreciate na lang muna natin yung architecture. Wala, napapanood ko lang dito ito sa mga videos dati. We're finally here. Medyo makulumlim lang, no? So hindi masyadong giving yung ano. Hindi masyadong giving yung kapag mag-picture ka dito, dapat kasi medyo maaraw para mas maganda siya. All clear. Hindi may isnat yung camera ko, te. Basang-basa. Nabasa ako kasi di nilagay ko yung camera ko dito, guys. Dito. Tapos inano ko yung phone ko, pinatong ko yung phone ko kasi mag-picture ko. Nahulog yung camera ko dito, guys. Grabe yung kaba ko. Nahulog siya sa gitna. Sabi, akala ko like sobrang lalim. Buti na lang hindi sa basa. Basa dito, oh. Okay, enough. I don't wanna risk it anymore. Nagbibida-bida pa ako doon kasi ng mga magagandang shot. Don't risk it anymore. Kinabahan ako doon. Papakita ko sa inyo guys yung nangyari. Hindi kasi naka-on yung camera ko pero dito sa cellphone. Tignan nyo yung nangyari guys. So ganyan yung ginagawa ko. Pinatong ko kasi yung phone, di ba? Ayun, i-fast forward natin. Ayan dyan. Nahulog sa kanal yung camera ko talaga. Thank you Lord. Thank you Lord, hindi siya sa basa talaga nahulog or hindi siya super lalim na kanal. Ayoko na mag-rest ng ganun. Magbakal, back to bakal na lang tayo. Ayun, may bakal-bakal na mga ganyan. Ganyan lang tayo, bakal-bakal lang tayo. Huwag na tayo mag-rest dun sa mga malalapit sa kanal. Yan, magbakal-bakal na lang tayo. Ay, hindi ka bakal. It's okay, I respect that. I respect. Hindi pala to bakal, mukhang bakal, no? Dito na lang sa may basura. Kita ba dyan? Ayan, perf. Ayan, Marvin in Paris. Tapos siyempre maglalakad-lakad kayo. What if we rewrite the song? Nakikita ko ginagano nila eh. Yung tip. Ginagano nila. So guys, we have to say goodbye na muna sa Louvre Museum, no? It's really nice architecture, no? And next time papasok tayo dyan sa loob. The next itinerary in our itinerary is the Notre Dame Cathedral. Sinerch ko pwedeng 16 minutes if magti-train tapos 23 minutes if magwo-walk. I'm just gonna walk guys kasi nga sabi ni doktora, 'di ba, kailangan ko mag-lose ng weight. Hindi pa nga ako nagbe-breakfast, nag-intermittent fasting din ako kasi gusto kong kumain ng croissant. Actually bawal sa akin yung mga pastries ganon. Pero if magi-intermittent fasting naman ako, yung total calories ko for the day still mababa, 'di ba? Ang hirap kasi guys nang hindi kumain pag nagta-travel kasi gusto kong kainin yung mga pagkain dito sa Europe, 'di ba? So ang naisip ko na lang na idea, mag-skip na lang ako ng breakfast para yung total calories ko for the day mababa pa rin. So ayan, maglakad tayo para more exercise and then wala mo ng breakfast, mamaya magla-lunch tayo. Tara, I'm just gonna walk to the Notre Dame Cathedral. Bye bye Louvre! See you next time! So guys, kakalabas ko lang dyan sa Louvre Museum, tapos nag-google ako, diba? Tapos ito yung nirecommend na ruta ni Google. Pagkalabas ko pa lang, ayun siya, yan yung Louvre. Look! Ang ganda! Ang
ganda. Pakita ko sa inyo yung river, guys. Ito na ba yung Seine River? Baka ito na yung... Oo, ito na yata yung Seine River. Ang ganda, oh, di ba? Oh, ano naman yun? May nagja-jogging kahit winter. Ito na nga yata yung famous na Seine River, guys. So yung Seine River parang dinidivide niya yung city into two, no? Yung left part at right part. Tapos alam ko, dito yung... May mga locks, di ba? Yung mga love locks dito yun sa Paris nagsimula. Kaya siya tinatawag na City of Love, no? Kasi maraming mga films, novels, novel ba? Novel pala. Kala ka novel. Novels, and maraming mga films and novels na kumbaga ang setting is dito sa Paris, no? Kaya siya City of Love kasi parang kapag Paris ang connotation romantic, no? Very famous siya na dating spots, na mga may ambulance yata yung mga pag mga mag-couples pag nasa Paris, no? Ayan. That's why it's called the City of Love. Finally. Tapos itong Seine River, ito nga. Ito may mga paintings kasi dito. Kung may mga nakikita kayo na parang mga scenic na paintings about Paris, ayan, no? Ito, oh. Ayan yung Eiffel Tower, no? Ayan, ito Seine River na pala yun. Ito mga scenic na paintings. Ito pala yun. Ang ganda. Guys, no? No wonder kung bakit parang very famous area siya ang Paris, no? For like mga love scenes, mga love story, novels. Kasi super scenic and super romantic nga ng vibe niya, no? Since ito ang City of Love, let's find love here. Anyone willing to take my nationality into a French citizenship? No? Guys, Paris, no? Manifesting for you guys sa mga nanonood ngayon at pangarap nyo na makapunta ng Paris. I manifest. I pray that kayo naman yung makapunta dito soon. Maramdaman nyo rin yung charm and love vibe of Paris. Nagkaroon na muna ako ng picture dyan, guys, sa may Seine River. Kasi may babae na lumapit siya. Tapos sabi niya, hey, can you take a photo of me? Tapos ako may trust issues talaga ako lagi. Sabi ko, shucks, scam ba? Every time na lang na may lumulapit sa akin, parang nag-ano ako, napapraning ako. Sabi ko, shucks, scam ba to? Tapos binigay niya sa akin yung phone niya. Naka-iPhone siya. Sabi ko, ay baka naman hindi to scam. Kasi yan, tapos pumost siya, parang magaling-galing siya mag-post. Yung solo traveler siya na babae. Kasi parang ma-aura siya, may mga scarfers, ginaganong-ganon niya yung scarf niya, yung parang tinatapon-tapon niya. Tapos, aura, sige girl, go. Tapos sabi ko, pwedeng pa-picture din ako. Pero hindi, mas nanalo siya. Ang ganda ng mga post niya, guys. Yung may mga, kasi sabi niya, click lang daw ako. Tapos siya naman parang post lang. Oh, ang ganda ng mga ano niya. Tapos gumaganon-ganon, tumatapon-tapon. Tapos sabi ko, okay, hindi naman yata scam. Tapos sabi niya, ikaw ba gusto mo ba magpa-picture? Tapos sabi ko, shucks, baka pag binigay ko yung phone ko, biglang itakbo. Hindi naman, no? Ang hirap ba i-balance yung parang dapat super maingat ka sa, huwag ka naman masyadong magkaroon ng trust issues sa lahat ng tao, no? So, it's hard to find balance. Ay, ang cute, may mga novels lang dito sa ganyan. Tapos, tinitiklop niya lang ng gano'n. Guys, ayun yung Paris. Lakad-lakad lang tayo papunta sa Notre Dame. Tapos may mga ganyan na nagja-jogging. O parang pak. Oh, gusto mo yung ganun. Yung winter pero yung si kuya parang kailangan kong ipakita yung muscle ko. Ano? Tapos tama ba yung Paris is also, is it the fashion capital of the world? Basta alam ko kasi yung mga fashion. Kasi nakikita ko kay Heart Evangelista. Paris. Tapos Milan, Italy. Tsaka New York ba? New York, ayan, mga fashion yan sila. So yung mga tao dito, mga pa-scarf din ang peg. Pwede ka pala maglakad-lakad dun sa ibaba ng ano, no? Ng river. Ang ganda, B. No? Ay, ang cute nun, no? Cute din yung mga structure. Ay! The Eiffel Tower, 8 euros, guys. Ang ganda dito. Wait lang. Oh, di ba may mga mahilig talaga sila healthy living. Mag-jogging kahit ano.
Yan si ate girl, oh. Bata pa si ate pero healthy living. Citadines? Galing mo sa Paris ang Citadines? Saan ko nabasa? May nabasa akong Citadines. Ito pala. Citadines. Magpa-Paris na yan, sir. Actually, sa totoo lang, like, low din yung expectations ko sa Paris. Kasi marami akong mga negative na naririnig about Paris. Which is, feeling ko naman totoo. Kasi marami talaga akong mga friends na nagkaroon ng bad experiences. Pero structure-wise, city-wise, IB, ang ganda. No? Guys, so we've arrived na dito sa Notre Dame Cathedral, no? Ayan, sabi ko na, nakikita ko na siya malayo pa. Sabi ko, ang ganda naman ng structure na yon. Ito na pala siya. Oh, tignan niyo, ang ganda ng structure, no? So, itong cathedral do, para mga 200 plus years na siya. Kasi na-construct siya during the 18th century. So, 18th. Tapos, nagkaroon ng major renovation during the 19th century. Tapos ngayon, nandito pa rin siya on the 20th century, no? Notre Dame Cathedral. Yan. Isa sa mga sentro ng ano, or sa simula ng mga unang panahon pa, no? Siguro ito yung mga isa sa mga simbahan na tinayo at isa sa mga center nga ng Catholicism dito sa Paris. Medyo madaming tao dito, so ingat-ingat na sa mga gamit. Dapat nasa front pa din. Cellphone tago sa may ilalim ng coat. Ay, ang ganda nga. Tignan yung details, guys. Ayan, pwede kayong pumasok guys. Ang haba ng pila kasi hanggang dun yung pila para makapasok sa cathedral. Gusto ko sana pumasok pero baka matagalan tayo dito, no? Nakapag-pray na naman tayo sa kanina sa isa pang cathedral na hindi masyadong sikat, yung malapit lang sa hotel. But if you want, if you have the luxury of time, hindi kayo nagmamadali, you can go inside na para mas makita nyo yung interior, ganun. But for now, selfie na lang muna tayo sa Notre Dame Cathedral. Grabe talaga yung architecture ng Europe, no? Yun yung napansin ko sa Spain tsaka Paris or France. Grabe yung architecture, no? Sobrang iba yung architecture nila sa nakasanayan nating architecture. Kasi sila, luma pero maganda. Alam mo yun? Lumang maganda. Yung parang nakikita mo lang siya sa mga portraits, sa mga paintings. Tapos ngayon nakikita mo na siya in real life. Ayan, may bata. Hi! Grabe. Akala ko guys, ito lang yung pila. Umikot na pala siya. Super haba ng pila. Ayan, paikot pala yung pila. Parang di ba ito yung, gumanon siya, bumilog yung pila hanggang babalik ka dito. Ay, nga ba? Tapos gaganon siya. Tatlo na para na siyang maze, yung gaganon-ganon siya. Ayan guys, so, sorry hindi na muna ako papasok na, but again, if you have the luxury of time, ipasok niyo na siya dyan. But for now, magla-lunch muna tayo. Medyo nagugutom na ako. Anong oras na ba? Ay, iba pala yung oras ko dyan. It's currently 12. 1:18 na pala. 1:18. So 1:18 PM na. In fairness naman, hindi ko naramdaman masyado yung gutom, no? Ngayon ko lang siya naramdaman kasi 1:18 na pala. Tara na, magkain muna tayo. Ang mga sikat na kakainin dito sa Paris, 'di ba yung escargot? Yung sinasabi niyo na parang ang sarap din ng kinakain ni Ate, crepe. Escargot na parang snail. Masarap daw 'yun. Tapos croissant bread pastry. Bawal ako sa mga ganun guys, pero one day lang kasi ako dito sa Paris na, one whole day. Bukas alis na ako, so pwede kumain ako. Baka magalit si doktor. Nag-fasting naman ako, doktora, para less calories. Kakain ako ng bread. Kasi nandito tayo sa Paris eh. Yung guys, yung ref magnet nila, yung isa is 3, 2 is 5, 6 is 10. Bibili na ba tayo ng ref magnet? Kasi yung mama ko mahilig sa ref magnets eh. Ito. Louvre, Eiffel, Seine River. Ano yung essence ng cat sa ano? Sa Paris, guys. Ito, 3 euros din ang isa. So mga 180, no? 180 ang isa.
Baka kasi mawalan na naman ako ng oras, di na naman ako makabili. Guys, so may mga shot glass sila. Kung nagko-collect kayo ng mga shot glass, 6 euros. No? Iba't ibang shot glasses. Ito, Eiffel Tower, Notre Dame Cathedral. Yun guys, so yung mga tao nagkakapi-kapi lang, di ba? Ang lakas maka Emily in Paris. Yan o, mahilig sila sa mga ganyan, mga cafe-cafe. Ay, crepe. Masarap doon yung crepe dito. Try natin. Parang gusto ko mag-try ng crepe. Sige, kakain ako ng crepe dito. Yes, bili tayo ng Nutella crepe. Thank you so much. Guys, bili na tayo ng crepe. Tingnan mo. Tapos, ayan. Ayun yung sinasabi kong crepe kasi I'm not sure kung lahat, pero mostly kapag nag-crepe ako sa Philippines, ang crepe nila, crunchy. Ang hinahanap ko kasi na crepe, yung parang, ayan, init. Yung soft, ayan o. Di ba pag bumibili ako sa Pilipinas, pag gano'n ko sabi ko, ba't ang tigas ng crepe nila? Parang usually nagiging crunchy kasi very thin. Usually dapat ang crepe kasi hindi talaga siya like super thin, di ba? More on, talaga siya, may ganyan siyang parang pancakey. Pancakey! Wait lang, masyado maingay. Pancakey flavor. So yan, bumili ako ng Nutella. Ala, dapat pinicturean ko kasi nakagatan ko na. Kainin na lang natin guys. Ito talaga yung crepe na kinikrave ko. Pag sinasabi kong gusto ko ng crepe, pero alam mo sabi ng friend ko that the correct pronunciation daw is crepe. Pero yung spelling kasi parang crepe lang ba, crepe. Pero sabi niya crepe daw. Pero ito talaga yung texture ng crepe na kinikrave ko. Yung Nutella, hindi rin siya overpowering. Ganyan na, tignan nyo. Ganyan. Super satisfied with my first crepe in France. This is how you do crepe. Ang sarap. And this is 5 euros guys, no? So mga 300 pesos. Ang sarap. Ang okay. Paano nila hindi nagawang sobrang tamis yung Nutella, no? Hindi siya super tamis. Ang ganda talaga ng texture. Paano niya prenito yung, di ba? Piniprito nila ito. Paano niya prenito na hindi siya naging crunchy, di ba? Usually kasi pag piniprito parang nagiging crunchy, di ba? Yung kanila may proper timing, parang konting ganun lang, tapos tatanggalin na nila para hindi siya maging crunchy, para ma-maintain niya pa rin yung ganyang texture, parang wiggle, di ba? Ang sarap, RTB. Oh gosh. Eating crepe in France is a dream come true, no? So, look at the my god guys, kakain ka ng crepe tapos nasa Seine River ka, may mga nagpe-perform doon. Ayan, tapos na pala. Don't get me wrong, no? Maganda yung Notre Dame Cathedral, maganda yung Louvre. Yung mga tourist spots dito maganda. Pero yung pinaka na-enjoy ko talaga yung maglakad dito. Yung makita mo yung structure nila. Kumain ka ng crepe dito sa may Seine River. Ay, may tumitingin. Nagbablog pa. Oh my gosh. It's the simple things, no? Siyempre kung turista ka dito, gusto mo mapuntahan. Ako din naman, gusto ko rin mapuntahan yung mga Notre Dame Cathedral. Pero pipila ka ng sobrang matagal, di ba? Pero kung nandito ka lang, enjoy mo lang. May music pa sa likod mo, tapos sasayo-sayo ka ng, kumakain ako ng crepe sa France. Paris. Ang sarap talaga. Gusto ko yung simple lang siya, pero perfectly made. Simple but perfectly done. Come on. Hotel de Ville.
Natawa na ako. Cutie pa naman yung tumatawa. Crepe in Paris. 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 Crepe. Ay, ano yan? Siya talagang maglakad dito, guys. Binamanifest ko talaga na sana mapuntahan nyo rin itong Paris, guys. Nakapunta rin kayo dito. Next time kayo naman. Ay guys, ang cute naman yan. Ang daming ano. Tayo dito guys sa mga balon. Woo! Ah! Ano? Pero hindi naman siya nagbebenta ba si kuya or yung trabaho? Nasaan na yung balon? Hala, hindi pa siya pumuputo. Sige, patakin niya, go. 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 Ang galing. Guys, tignan nyo yung mga Asians na to. Yung cellphone nila, merong nakakabit sa kamay. May tali. Alam, para sila. Ang galing. Isa yun sa sobrang magandang tip, no? Punta kayo ng Europe, yung bili kayo ng may tali. Ito pwede yung itali sa kamay yung cellphone nyo para pag may umagaw, if ever, hindi siya maaano. Late ko na kasi na-discover yun, no? Na-discover ko yung paalis na ako, hindi nakaaabot pag mag-online shopping ako. But for you guys, bili kayo ng ganyan. Especially kapag mga Asians. Tayong mga Asians, mga ano tayo, alert. Mga alert tayo. So yun guys, nag-search lang ako sa Google kung saan pwede kumain ng escargot na malapit sa akin. At may na-recommend siya. Maglalakad lang tayo mga 5 minutes yata. Although marami na ring restaurants around. Pero yun kasi yung na-recommend ni Google, so doon na lang tayo. Ano to? Ano yan? Slide? Escalator. Taray naman. Ano kaya? A mall? To be honest, I also have like hindi masyadong mataas yung expectations ko for Paris kasi ang dami kong naririnig ng mga stories about yung mga pickpocketing and all that, which is nangyayari siya, no? Hindi ko sinasabi na walang ganon, but beautiful yung city, no? Marami nagsasabi na hindi masyadong maganda, but ako nagagandahan ako. Siguro kasi I love to walk, no? And the more kasi now, if you walk around the city, makikita mo yung mga structure, architecture, yung cutesy stuff around. Maganda siya. Maganda siyang city. No? For me, nagagandahan ako. Tapos yung weather pa na ganito na naka-trench coat ka, parang feel mo talaga na ano ka, Emily in Paris, no? So for me, yung Paris, nag-exceed din siya sa expectations ko. Madrid, hindi rin ako masyado nag-expect, no? Paris, hindi rin masyado. But it's more beautiful than I thought. Pero most of my friends told me na so-so lang ang Paris. Siguro kanya-kanya tayo ng preferences. Pero ako, like walking around the city, gusto ko yung city. No? Gusto ko siya. Pero siguro my first impression of Paris, nung kakadating ko pa lang sa metro, feeling ko ang old, very old yung kanilang train. So sabi ko, parang ang sobrang luma ng train ng Paris. Tapos paglabas ko pa ng train station, parang ang dami ng mga Africans. Sabi ko, wala, bakit parang puro Africans yung mga tao dito? Tapos parang feeling ko, to be honest, medyo ginudge ko yung mga tao. Na parang sabi ko, parang nakakatakot naman dito. Or parang first impression ko talaga pagkadating ko, tapos umuulan pa nun, sabi ko, parang nakakatakot yung city. Siguro sa gabi, medyo. Pero during the morning, dun mo makikita, ang ganda naman ng city. No? Maganda siya, guys. Tingnan niyo, 'di ba? Yung mga maglalakad-lakad ka lang sa mga ganyan. Tapos may mga French restaurants. Cutesy cafes. Guys, ito na yung ni-recommend na restaurant ni Google, no? Sacre French. Mukhang mamahalin naman, bis. Sana may menu sila sa labas, no? Kasi baka gulatan ng mahal pala. Ito meron, guys. Medyo mahal nga. Nasa around 20 to 30 euros ang isa. So 1 to 1.8, no? Mga ganun. 1,200 to 1.8. Ang isang dish pa lang. Meron naman silang mga dessert 12 mga
700 pesos. Mahal. Pero we're in Paris and isang araw lang naman ako mag-stay dito. Baka, oo, i-push na natin to guys. Sorry. Tara, pasok tayo. Nagbuka social sa Paris. Do I belong here? Baka mahal dito guys, na-stress ako. For one, can I just sit anywhere? Yan guys, dito sa Paris, di ba ganito sila kumain? Meron silang starter, tapos minsan magsasalad, then may main course, ito main course. So ito yung gusto kong starter, yung escargot. Ayan, escargots. Merong 11.5 euros, merong 19.5. Doon lang tayo sa 11, 6 pieces. And then, magsalad na lang kaya tayo para healthy. Or mag-main course tayo. May binigay pa silang separate menu for wine. Pero hindi na ako mag-wine kasi parang mahal. 30? Oh! No, I cannot. Dito lang tayo sa pagkain lang tayo guys. Guys, nandito na ako sa restaurant. Tapos nag-google ako kung paano kainin yung escargot kasi hindi ko alam. Meron kasi silang binigay na ganyan, no? Parang panghawak. So, ayan. Nag-YouTube pa ako guys how to eat escargot. Nakakaloka. Kasi ito na siya, oh. Parang mga snail. Tapos naglagay sila ng bread guys. Pag kinain ko ba yan, may additional charge? Or kasama na yan sa binayaran ko? May bread tsaka butter. Natatakot ako baka pagkainin ko madadagdagan yung bill ko. Or ano yan, parang complimentary. Ito na guys, kain na tayo. So, meron silang pang ganito, oh. Panghawak mo ng escargot. Ay, shit. Nahulog pa yung pang ganito ko. Pwede bang papalitan to or wag na, nahiya ako. Punasan ko na lang ng tissue. So ito guys, hindi nyo pala kita. Kita nyo ba? Babaan natin para makita nyo. So ito guys, no. Ganito mo siya hawakan. Hindi ko makontrol. Ayan. Yan. Pag nahawakan na siya, gagamitin mo tong pangturok daw. Yun yung napanood ko sa YouTube. As parang aanohin mo siya, susungkitin. Susungkitin mga between. Para lang makahiling na sana'y maging akin. Ayan o. Very buttery. May flavor siya na medyo konting, ano ba yun? Oregano? Yung kulay na green. Pwede ka bang sip-sipin to or bawal? Parang buttered seafood. Masarap. Masarap, mahal lang. Pero masarap guys. Ganyan. Ang hirap mo niya lang hawakan. Pero susungkitin natin. Ingat tayo baka mahulog. Medyo mahal to ha. Pwede ko bang kainin yung itong sabaw? Ganito pala maging social in Paris. So guys, ito na yung in-order ko. Dumating na siya. Actually, hindi ko alam kung ano in-order ko. Pero ito yung dumating. Ano ba to? Yung healthy na quinoa. Baka quinoa to, no? Tapos, I'm not sure kung ano to. Beef loaf. Basta maganda naman yung presentation. Sana masarap. Ay, tinidor lang. Wala palang kutsara. Alam mo pag social yung restaurant pag walang kutsara, no? Ay, sumabit. My God. So, kutsilyo lang. Tsaka tinidor. Wait lang. Sumabit sa ko yung cheese. O yung butter. Let's go. Let's try it. Ooh! Kita nyo guys, ano yan? Actually, hindi ko alam kung ano order ko. Vegetable. Maybe this is a vegan food, no? At least naging healthy tayo. Vegan yata to. Ano pala yung lasa ng quinoa? Healthy, di mo kaya. Healthy food tayo, guys. In fairness, malaki yung serving. Parang feeling ko ang dami nga.
tomato. Parang potato. Potato, mashed potato. So yun guys, I just finished eating dito sa Sacre French, no? Sacre French. Ang saya ng restaurant kasi ang happy ng mga waiters. Si ate yung nagsiserve sa akin, super smiley, tapos kinakamusta niya talaga ako, kamusta yung Paris, ganun. And then, ang galing niya mag-English. To be honest, parang natutuwa ako sa Paris. Pag ganun. Kasi I was really expecting low lang na parang yung mga tao medyo masungit down, all that. Siguro kanya-kanya talagang experiences, no? Nagkakataon lang na medyo so far yung mga na-encounter ko masayahin. Yung manager din, yung lalaki, nag-i-English, kinakamusta ako, how's the food, ganun. Pero ang mahal. Magkano kaya binayaran ko? 40 lahat eh. 40 euros. Magkano ang 40 euros? Tumataging-ting na 2,400 pesos. Pwede na rin, no? Mahal siya pero pwede na rin. At least na-try natin yung escargot. Pero yung quinoa and all that, sobrang laki ng serving. To be honest, hindi ko naubos. Kasi super laki ng serving. And di ba nga medyo nagda-diet ako. Tapos yung bread, walang bayad yung bread. Tinignan ko yung resibo, walang bayad yung bread. So parang complimentary talaga siya. Hindi ko rin inubos kasi sobrang dami nun, di ba? Parang isang ganun eh, yung malaking bread na ganun siniwa-hiwa nila. Hindi ko inubos kasi nga bawal nga ako sa bread. Bawal ako sa mga baked goods, guys. And then yung water, ito pa yung water. Nagtanong sila kung anong drinks ko. May mga drinks sila dyan, mga wine, mga spritz, ganito. Sabi ko, pwede water lang kasi akala ko libre. Hindi pala libre ang water, guys. Tapos tinanong nila, or sabi nila, anong type of water? Yung regular or yung sparkling? Tapos syempre sabi ko, sparkling para maiba, nasa Europe. Tapos yung isang bote pala, tapos binuksan niya, ganun. Sabi ko, shit, may bayad to kasi binuksan. 5 euros yung tubig. But I love the service. Super friendly nung mga tao dyan. In fairness naman. Our first restaurant in this... nag-restaurant na ba ako sa ibang... sa Spain? Ito na maalala. Ako na ibibigay sa inyo. Kasi parang na-observe ko dun sa restaurant. Di ba binigyan niya ako ng bread? Parang kapag kakain yata kayo sa restaurant dito sa Paris, baka complimentary na yung mga breads, gano'n. Kasi yung kabilang table binigyan din sila ng bread. Hindi ko talaga naubos. Alam mo kung hindi lang ako pinagda-diet ng doktor, ibabaon ko yun. Ibabaon ko yun. Kasi pwede mong, kasi binigay na sa'yo yun, hindi mo naman babayaran pala. So pwede nyong ibalot sa tissue, kasi bibigyan kayo ng tissue or anything, ibalot nyo. Tas kung malaki yung bag nyo, idala nyo sa bag nyo. Kasi makakaligtas na yun sa mga pag nagugutom kayo, yung parang pangtawid gutom nyo na, no? Sabi ko, babalutin ko ba to? Kaso iniisip ko, hindi bawal nga ako sa mga ganito. Pero, alam mo yun, tip siya para sa inyo pag magkakain kayo sa restaurant sa Paris. Meron na kayo pang snack. Ibaon nyo. Tapos yung, may binibigay sila na butter na nakaganon sachet. Pwede nyo lang i-take out yung mga butter, ganon. So, mga tipid hacks dito sa Paris. Nabusog ako. Hindi ko nga naubos yung kinain ko. Nabusog ako. At ganon. Or dahil kasi kumain ako ng crepe. Actually, dun pala sa crepe pa lang. Medyo busog na yung feeling ko, pero gusto ko talaga kumain ng escargot. Kasi yun yung mga sinasabi nila pag nasa Paris ka kumain ka nun. So wala, kailangan ko i-check sa bucket list. Seryoso guys, yung paglalakad nyo dito sa Paris, yun yung feeling ko yun yung mas nakaka-enjoy siya gawin. No? Parang every corner pwede ka magpa-picture. Parang sabi mo, ay parang maganda dito mag-picture. Lahat, no? Starbucks. May Starbucks din dyan. Yan, ang ganda na naman dito, no? Parang bawat building talaga. Bawat building may ginigive siyang energy na ang ganda. May nakausap ako sa hostel namin, no? Taga Germany siya. Tapos sabi ko na, tapos tinanong niya kung taga saan ako. Sabi ko taga Philippines. Sabi niya, oh my God, your country is so beautiful. I love the beach, ganyan. Di ba kasi pag mga taga Europe, wala kasi sila siguro masyado ditong ganun. Sa Barcelona meron naman. Pero mostly sa Europe na wala masyado. So parang gandang-ganda sila sa mga beach. So sabi ko, ako naman gandang-ganda ako sa architecture ng Europe. Kasi it's very different from where I live. Sabi ko parang, oo maganda yung mga beach sa Philippines. Pero kumbaga syempre lagi na tayo nagbi-beach. Ibang vibe yung naibibigay sa akin ng ganito ng Europe na parang feeling ko sobrang ganda. At sabi niya, sa kanya daw parang, oo maganda naman siguro. Pero sa kanya daw parang it's just normal. Or just normal. Siguro kasi syempre dito na sila pinanganak sa mga gatong structure, everyday na nila nakikita.
So sa buhay nila, normal yan. Pero sa mga taga-Asia, kagaya natin, hindi yan normal, no? So ano talaga, no? Kanya-kanya. Kung saan ka pinanganak, minsan yung hindi mo masyadong na-experience, dun ka manghang-mangha. Pero pag yung mga taga dito, normal na lang sa kanila siguro to. And I think guys, Paris or maybe Europe in general, no, lugar siya na mas ma-appreciate mo kung ano ka, in the moment ka ba, parang gano'n, na you're living in the moment, na parang ina-appreciate mo talaga, naglalakad ka talaga, yung parang ganda-gandahan. No, yung Europe more ang ganda-gandahan yung labanan, yung parang, ay, ganda dito. Parang feeling ko mas may enjoy mo siya ng ganong, ay, shot. Ba't ang daming tao? Wait lang, ano ba to? Naglalakad-lakad lang ako kung saan-saan, tapos may nakikita kong daming tao. Sige, punta lang nga tayo dyan. Hindi ko alam guys kung anong lugar to, pero ang daming tao. So baka sikat din tong tourist, Chine-check ko sa mapa kung nasaan ako. Ayan naman yung sinasabi niya. Nandito ako sa Etienne Marcel Douvre. Hindi ko alam kung nasaan ako, B. Basta maganda naman siya. So lakad-lakarin muna natin dito. Ay, may mga din sila. Ayan, no, parang sasarap lang ng mga... Ay, wait lang. Since may nakita akong pastry at kumain ako ng baguette. Baguette yata. Ay, baguette ba yung tawag dun sa kinain kong tinapay kanina, no? Parang dito sa, sa France. I'm not sure kung sa Paris or sa buong France. May law sa size ng, baguette. Parang meron lang specific size na dapat ganito lang yung size ng mga baguettes nyo. Kasi yung mga French, they take their bread seriously, di ba? Parang very famous talaga dito yung mga bread. So, ang galing talaga nila gumawa ng mga bread. So, merong law na dapat ganito lang yung size. I think dalawang option lang yung size na pwede mong gawin. Hindi ka pwede lumagpas doon. Para kumbaga, consistent. Consistent lahat ng mga baguettes dito sa, baguettes na like yung baguettes na bread, ha. Hindi yung parang baguettes na bata pa, gano'n. Medyo din yung cafe culture ng Paris, no? Marami din sila mga cafe. Tas parang sa Spain, mahilig din sila sa mga alfresco, no? Marami din yung mga ini-extend nila yung restaurant nila sa labas, gano'n. Traitor. You're a traitor. Ayun. Actually, gusto ko nang kumain ng bread, pero ang dami ko nang nakain, guys. Yung dinner na lang, ha? Mamayang dinner na lang ako croissant. Tapos pag uwi ko sa Pilipinas, pag order ako sa Starbucks, one croissant. Sabihin, ano? Croissant. Anong croissant? Eto. Croissant. No, sorry. It's croissant. Alam mo yun? Yung parang nakapunta ka lang sa ibang lugar. Pagdating mo pagbalik mo sa Pilipinas, parang feeling mo, ang dami mo na agad alam. Parang, hindi kasi ganito talaga dapat. So yun guys, I think I have to end the vlog muna for now. Hindi pa tayo tapos sa Paris. So, uwi lang ako sa hostel para mag-recharge, charge ko lang yung mga gadgets ko, and then, lang ako. Call of nature. Call of nature. And then mamaya, it's currently 3, no? Siguro makakarating ako sa bahay 3:30. Tapos mag-church ako until 4:30, mga 5. Labas ulit tayo mga 5 PM. And then we are going to Eiffel Tower. Tapos Arc de Triomphe. And meron pa akong isang hindi na pupuntahan. Kalimutan ko yung pangalan. So ayun lang naman, no? So magbabus lang ulit ako pa balik sa hotel. Meron mga option dito ng train. But feeling ko magbabus na lang ako. Kasi parang madali lang yung bus. Same bus kanina. Same bus kanina na sinakyan ko, bus number 85, no? Same pa rin, parang feeling ko mas komportable, tsaka parang para ka na rin kasi nagtutour pag nakasakay ka sa bus, para ka na rin nagtutour around Paris. So yun yung gagawin ko, na kita-kita na lang ulit tayo sa pagbabalik natin dito sa Paris. So maraming salamat guys. I'll see you again on the next one. Bye bye.